sigurado na ito. Ngunit ang ibang netizens, kunot noon naman dahil ang kanyang anak ay nagkaroon ng kaso sa ipinagbabawal na gamot. Agoy! Tapos, natapos agad-agad at naresolba. Sa tingin daw ba ng mga netizens ay may credibility itong seremolya? This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya hindi masisindak ang Senado. Ikaw lang, sabi ni Aling Dolores. Oo, hindi nyo nga masisindak ang Senado. Kaso nga lang, siyempre, pag ganyang mga bagay, may investigasyon. Alam nga namang hindi kayo maimbestigahan. May umaamin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, umeksena na! Gusto maging ombudsman. Kasi paritiro na ho si Ombudsman Martires. Ngayon, merong ho umiiksena na. Pakiwari natin, parang gusto siyang, gusto niya, talaga. Maging ombudsman. Nako po, ano kaya mangyayari pag ito na ang naging ombudsman? At ito pinatulan na ni Atty. Guanzon itong yabang ni Balulong. Maya-maya ho yan At head start, PDP spokes for BP impeachment. Attorney Ferdinand Topacio case. Meron na ho si Attorney Topacio, spokesperson ng Office of the Vice President. Ewan ko kung totoo ito pero alamin natin yan. At the House Prosecution Panel, suportado ang desisyon ng Ombudsman kaugnay sa impeachment. Talaga ba? Ay, nako naman. Yan ang magandang pag-usapan pero bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, nakalike ka na ba? Like nyo muna ang video natin. At share nyo na rin At kung bago ka pa lang, subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. Simulan na natin ito. Umeksena na si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla sa labanan ng susunod na ombudsman. Ayon sa exclusive report ng Politico.com, kinumpirma ng Scooper na nagsumite si Remulla ng aplikasyon sa Judicial and Bar Council na siyang tumatanggap ng aplikasyon at rekomendasyon sa naturang pwesto mataas ang pangarap! Sana hindi matanggap, Sana pag-isip-isipan din ng mga taga-commission of, Bar of Commission ba yun? Na hindi aprubahan ang kanyang pagsumite ng aplikasyon para naman, masupalpal. Tsaka walang maniniwala rito baka naman ito ay isang palabas na naman nila para lahat ng reklamo patungkol kay BP Sara, alam mo yung kampihan. Kung sakasakali na siya ay magiging ombudsman. Pero sana man lang, wag nyo pong pababayaan, Wag nyo pong pababayaan ang sambayan ng Pilipino. Dahil pag iyan ay naging ombudsman, sigurado talaga. Nako. Hanggang July 4, ang bagong ombudsman ang papalit kay Samuel Martires. Kailan daw? Ulit. Kailan? Ombudsman ang papalit kay Samuel Martires na matatapos ang termino sa July 27, 2025. Malapit na mga kasama. Sana man lang, merong mapili na agad. At dahil baka ito maghasik, marami ho ang masisira. Kasi pag-iinitan ito malamang yung mga dapat pag-initan. Tapos, mababasura lahat ng mga sana unahan ito ni Ate Amy. Para magbayad, di umano, kung talagang nagkasala sila doon sa tulong-tulong. Ano ba tawag doon? Sa pagpapalipad kay Tatay Digong. Makakalaban ni Remulla sa pwestong ombudsman sina Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo
at Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. May 7 taon na termino ang ombudsman. Ibig sabihin nito na ang mapipili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa listahan ng JBC ay uupo hanggang 2032. Nako po. Smiyo Marimar. Hay, nako. Sino mamimili? Nako po, ito na sinasabi natin. Wala rin palang saysay. Kasi pag namili ito, sigurado uupo nga ito. Tas-tas na naman ng... Pero sana, maagapan. Ha? Magawa ng paraan agad. Nila, yung mga bagong senador. Ngayon pa lang, kumilos na kayo. Si Amy, galaw-galaw. Bilisan nyo. Bilisan nyo ang pagkilos para hindi matuloy ito. Prediksyon ni BBM, abay kukunin daw agad itong si Boying Remulla. Dahil nga daw may nagawa na itong si Remulla na pumabor kay BBM. 200% pro-BBM pa. Kaya nga daw siguradong sigurado na ito. Ngunit ang ibang netizens, kunot noon naman dahil ang kanyang anak ay nagkaroon ng kaso sa pinagbabawal na gamot. Agoy! Natapos agad-agad at naresolba. Sa tingin daw ba ng mga netizens ay may credibility itong si Remulla? Sa totoo lamang daw, majority ng mga Pilipino ayaw sa kanya. At baka nakakalimutan natin ang sinabi noon ni Boying Remulla noong February 2024 na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ayun din ang sinabi ni BBM. Anong nangyari? Sa pilitang dinala ang dating Pangulo Duterte sa The Hague, Netherlands. So ano yung we don't recognize the ICC's jurisdiction? Talagang mga sinungaling. Heto pang sabi ni Atty. Trixie. At his last press con, Department of Justice Secretary Boying Remulla admitted that there is no evidence for the cases on the war on DRUGs, saying they were destroyed and implying that PRD had something to do with it. And because of that, they are ceding jurisdiction to the ICC. He also admitted that the Department of Justice is assisting witnesses. The reason he admitted... Umamin siya, di ba? Noong una, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yun ang mga boses nila noon eh. Hindi sila makikipagtulungan. Nung nandun na si Tatay Digong, inassist lang daw nila. Yun ang titignan natin na ebidensya, sabi ni Aling Dolores, para magkaroon ng hustisya yung pagpapadala nila kay Tatay Digong doon sa The Hague. Pero walang problema kahit maging ombudsman ito. Walang problema. Dahil pag umupo si BP Sara, sigurado. Sigurado. Yan ang sabi ni Aling Dolores. Oo. The lack of evidence and their distraction is twofold. First, to help convince the ICC that the Philippines recognizes the jurisdiction of the International Court by saying that the Philippines is unable to prosecute the case. Di ba? Ganon sila magsalita agad-agad. Pero marami ang maski ibang lahi eh. Nagtataka sila eh. Bakit? Bakit pinadala nyo rito ang naging presidente ng bansa? Wala na bang saysay ang mga batas nyo dyan? At saka ang tawag doon ay napping. Kaya nagulat sila bakit na napping. Yun ang titig ng kaso. Ng mga galing na abogado. Lalong-lalo na meron ng umaalma dyan. Diba? Si Robin Padilla, ibang klase din ang boses niyan. Diba? Lagi niyang hinahain na pauwiin nyo na si Tatay Digong. Diba? At ito namang, ewan ko ba dito sa nakaupo na to? 3 taon na lang ho ang termino nyo. Baka kung ano-ano yung pinagagawa nyo sa mga Duterte, hindi nyo kayanin pagpatapos na ang termino nyo. Baka mahirapan kayo. Doon nga lang sa mga problema nyo noon, Duterte ang umayos. Tama sa tama. Diba Duterte ang umayos ng problema nyo noon?
Hindi nyo mariresolba dahil wala kayong lakas. Tapos ginanyan nyo pa yung matanda. Pinabayaan nyo. Hindi na nga kayo nakabayad ng utang na loob, pinabayaan nyo pa. Oh, parang, sige. Parang kayo pa ang mga... Kanino bang eroplano yun? Ang tanong. Napansin ng isang mga political analyst, yung eroplano daw na ginamit sa dahig, yun daw di umano, yung eroplano na ginamit papuntang Japan. Mantakin yun, mga kasama. Ibang klase! Ha? Kakagigil. Second, to try to convince the ICC that PRD might tamper with evidence or witnesses if granted interim release. So ano na yung we don't recognize the ICC's jurisdiction na sinasabi ni BBM, or even the statement in the photo below by the President's alter ego saying the same thing. Wala man lang kayong apology for lying to the public. Samantali nagbigay naman ng comment o traction si Mr. Tipin nyo ha. Yun nga, di ba, nung nakaraan, nung unang-una, parang hindi kami makikialam dyan. Hindi tayo makikialam dahil walang jurisdiction yan dito. Ha? Tapos nung nahuli na, iba na. Iba na ang usapin. Kaya ito naman si Atty. Guanzon. Oo, ito na. Kayo na humbahalang umintindi. Si House Speaker Martin Romualdez bilang kongresista ng unang distrito ng Leyte sa harap ni Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin Jr. sa makasaysayang Price Mansion. Tumakbo at nanalo si Romualdez nang walang kalaban-laban sa katatapos na 2025 midterm elections bilang kinatawan ng 1st District ng Leyte. Nakakuha siya ng 177,406 na boto, o 54.6% lamang ng kabuuang rehistradong botante, 320... Yan lang ang boto mo? Samantalang yung mga binibira nyo, milyon-milyon ang boto. Tapos ang pangit pa dito, wala ka pang kalaban. Diba? Ginamit mo lang ang pera ng kabal, ng bayan, sabi ni Aling Ledesma, para manalo. Bakit Aling Ledesma? Talaga, totoo ba yan? Yan ang katanungan. Ang nakakabuwisit, sila pa yung mga bida-bida. 8,327. Si Romualdez ay pinagtawanan ng mga netizens dahil wala nang ang kalaban, hindi pa na solid ang Leyte. Tapos kung makaasta pa sa House of Representatives ay kapantay ng 32 million votes ni Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon lumalabas pa na siya ay tatakbong presidente sa susunod na national election laban kay Vice President Inday Sara. Ano daw? Tatakbo ka, kalabanin mo si Bibi Sara, hindi ka nga umaangat sa survey pa lang, lagpa ka na, tapos tatakbo ka pa. Smiyo naman, Marimaro. Mag-isip-isip ka muna kung kakalaban ka sa bagay kasi takot na kayo eh. Oo. Pero ipunin nyo na lang yung pera nyo. Kasi hindi kayo mananalo kay Bibi Sara, hindi kayo mananalo kay Bibi Sara. Kaya naman ginagamit nito ang HOR at pera ng bayan para pabagsakin ang mga Duterte. Sa ngayon nagpapabango ito sa publiko at ipinapakitang may transparency kuno sa 2026 BICAM. Pero parang huli na ang lahat dahil alam na ng taong bayan kung magkano ang naisave niya sa nakalipas na 3 taon. Umabot na nga ito sa 14 billion pesos batay kay Sas Sasud. Ayon din sa post pahayag ni Rob Rances ay, "Too late, Mr. Speaker. Speaker Martin Romualdez's sudden push for budget transparency, let's call it what it is, scripted damage control." Nako yan ha. This is the same Congress that bloated confidential funds, railroaded the most corrupt budget in our history, and slipped in pork barrel allocations under the radar. The public didn't just watch it happen, we're still paying the price, broken services, underfunded hospitals, and ghost projects. Now he wants the live stream BICAM hearings. Why only now, after public trust has cratered? Open BICAM is a noble cause. Wala yan. Open BICAM, wala yan. Sabi-sabi lang nila yan. Yun nga nagka-problema sila eh. Hindi nila ma-resolve eh. Diba? Sang katutak na reklamo ang natatanggap nila. Hindi lang sa iba't ibang grupo. Taong bayan nagsasalita. Diba? Isipin nyo. Meron ng insertion nangyari. Meron pang yung blanco na pinirmahan, nalagyan. Ayun na nga yun, di ba?
Ito na naman, kaya Atty. Topacio na lang tayo. Kasi mas maganda to pag ano. Interview ito ni Atty. Topacio dito kay Miss Karen. Ano yung mag-uusap dito? We're joined by Attorney Ferdinand Topacio. He is the impeachment spokesperson of PDP. It is no longer PDP Laban, it is PDP. So I think we have to get this straight. So Attorney Topacio, you are the spokesperson of the PDP regarding the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. But Michael Poa is the spokesperson of the defense team of the Yes, ma'am, that is correct. Okay. So why did PDP need a spokesperson for the impeachment? PDP is not part of it in any way. Yes, that is true, ma'am. But considering that the PDP is one of the major opposition parties, and considering the historical experience of our country with respect to the two previous impeachment cases, which triggered a lot of events that actually changed the course of our country, the PDP leadership thought it would be best for us to be able to express our sentiments on such an important issue or event that is happening in our country right now. Because this does not only affect VP Sara, it does not only affect the Senate, it affects all of our institutions. It is potentially a game changer with respect to our nation's political history. Okay, but is the Vice President a member of the PDP? Because no, she's not po, but hindi siya member ng PDP. Parang magkakaroon ng magandang pangalan. Ha? Parang Sara All! Ha? Payag ba kayo? Parang narinig ko yung kay Atty. Guanzon eh. Parang mas maganda Sara All 2028, di ba? Pwede. Bakit hindi? Oo, tuloy. So that's one question. It is former President Duterte. It is Senator Bongo, right? Am I correct? They are PDP members. Senator Bato de la Rosa. Why would the PDP have an opinion on the Vice President's impeachment when she isn't even a member of the PDP? Because every political party does not only have the right, but it has an obligation to express its stand on all of the major political questions affecting the country. And there can be none. But clearly, you are advocating the PDP at this point, quite obviously, is advocating for the Vice President because you've made statements recently, right? You answered Tindig Pilipinas, asking some senators to inhibit themselves in the upcoming impeachment trial. You gave an opinion. You said it's preposterous. Yes, we are advocating this because, as I said, every political party has to make its stand known. We are merely contributing to the debate in accordance with what Justice Oliver Wendell Holmes once said, that the ultimate good desired is better reached in the free trade of ideas. So why the impeachment when the PDP can be making statements or acting in support of, for example, the interim release of Duterte at the Hague? You could be voicing out your interest when it comes to the Duterte case at the Hague. Ito naman ate naman, ma'am, manager, boss, amo. Siyempre naman, sa tingin nyo ba, ano sa palagay nyo magwawalang kibo na lang itong mga nasa PDP? Siyempre susuportahan nila yan si Tatay Digong. Sino ba nagpadalo? Sa mga senador, di ba si Tatay Digong? Yung mga nakaupunan, si Senator Bongo, Senator Bato, Senator Binoy, Padilla, di ba? Sino ba nagpanalo? Kaya susuportahan na si Tatay Digong. Ito naman si ate, We have already voiced out to other members of the party, other official channels, but it was also the sentiment of the party leadership that there should be one person within the party that is laser focused on the impeachment, considering the many issues flying about and the fact that in the next few weeks or probably even days, there will be a lot of debate, there will be a lot of discussion on the impeachment, on just the issue of impeachment. So they thought they should put someone who is willing to work long hours without pay to voice out the sentiments of the party on this particular issue alone. Okay, didn't you want to join the defense team of Vice President Sara Duterte? There are 16 lawyers right now involved. That means a very big team. Actually, I think that the team is more than enough to defend her. Well, we lawyers, we cannot volunteer our services. Ayun, yun lang. Unlike naman doon kay Bugoy. Walang bayad. Walang bayad si Bugoy. Depende nga yan kay BP Sara. Pero, kung halimbawa ito magiging defense team ni BP Sara, kung sakasakali, kasi meron na siyang defense team pagdating sa impeachment trial. Yung article of impeachment.
Hindi natin sure kung ano yung sagot ni BP Sara dito. Pero magaling ito si Atty. Topacio, ha? Magaling. That would be ambulance chasing. We can only act if we are asked. And I was never asked. That means that in the opinion of the Vice President and her people, the present team is more than enough to be able to defend her interests. And we respect that, of course. So I want to ask you now, Attorney Harry Roque at one point was endorsed by the PDP when he ran. What does the party make of Attorney Harry Roque, the DOJ now stating that his application for asylum has been denied? Harry Roque says that's fake news. Nahimik si Attorney Harry Roque. Bakit pumasok dito sa... sige na nga ate, pagbibigyan ka namin. His passport might be cancelled. This is a candidate that was endorsed by PDP and Vice President Sara Duterte. What is the party stand? I would not be competent, Ma'am Karen. I apologize to make an official party statement on that issue because my appointment was only for matters of the impeachment trial. Okay na yun. Wag mo nang pakialaman na panghimasukan yung problema ni Atty. Harry Roque. At baka malaman lang nila na malapit na ma-approve yung asylum ni Atty. Harry Roque. At doon sa nagbabalita na na-deny daw, pahiya kayo ha. Umaatin nga ng pupunta nga sa, ano ba yun? Yung parang, meron siya pinuntahan nag-live siya attend siya ng meeting para mapabilis ang kanyang asylum. Ewan ko ba doon? Doon sa nangingitim. Galit na galit kay Atty. Harry Roque. Galit na galit siya. Dito, House Prosecutor Panel suportado ang desisyon ng Ombudsman. Talaga ba? Talaga ba? Alamin natin yan dito. Kung talagang suportado nyo, mga bitter nga yung prosecutor panel na yan Mga bitter ba, kumbaga ang palaya, mapait. Malugod na tinanggap ni Atty. Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, naging pahayag ni Ombudsman Samuel Martires na hintayin muna ang resulta ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte bago aksyonan ang reklamong may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Bucoy, tama ang naging hakbang ng Ombudsman na umatras sa issue at ipaubaya na ito sa susunod na Ombudsman alinsunod sa tamang proseso. Kita nyo, pumapabor na naman sa kanila. Paubayan na raw sa susunod na ombudsman. Kung sino yung nangingitim, baka mamaya siya nga maging ombudsman. Yun na. May taktika sila. Kaya naman pala final yung criminal case ba yun? Oo. Tama ba? Yung parang accountability. Kaya pala final kasi may plano. Kahit anong gawin nyo, paikot-ikutin nyo yung mga pambabatikas nyo kay BP Sara, hindi nyo mapapatalsik, hindi nyo mapapabagsak ang Duterte. Lalo-lalo na ang Agila ng Davao. Hindi, tinatawanan lang kayo. Ngayon meron naman kayong palabas, playbook, ika nga. Gagawan nyo na naman ng kwento. Kung sakali na mapalitan sa July 27 itong si Ombudsman Martires at ang pumalit ay yung nangingitim, sigurado ang atake na naman nila kay BP Sara. Panibagong atake na naman. Ngayon, hindi na naman magwawagi yan. Hindi sila magwawagi dyan. Kaya wait, there's more. Abang-abang. Ni Bucoy, malinaw na ang kapangyarihan ni Martires ay limitado sa investigasyon at hindi siya maaaring maghain ng kaso habang may kasalukuyang impeachment proceedings. Nilinaw din ng Ombudsman na wala itong layuning impluensyahan o pahinain ng impeachment trial taliwas sa mga aligasyon matapos nitong umaksyon sa committee report ng House Good Government and Public Accountability Panel. Mabuti ko nagsalita na si Ombudsman Martires that he is leading it to the next ombudsman to address the case. He already tuwa kayo ngayon. Basta talaga pabor sa inyo, talagang masaya kayo. Pero pag halimbawa, pinaboran ng mga senador itong si BP Sara na wala ng trial at basura na galit kayo, isasampa nyo sa Supreme Court. Ngayon, tuwan-tuwa kayo. Ang sasaya, no? Ang saya! So, we welcome that. Because yun ang tamang proseso Kita nyo? Yun daw ang tamang proseso. Pero pag sila nalalamangan, iyak sila. Eto na, nagsalita na yung isang babae. Alam nyo ba ang usapin dito? Tignan natin Alamin nyo. Nagsalita na siya. Bakit? Bakit siya nagsasalita?
Nadadawit kasi yung pangalan niya. Doon kay alias Rene. Kaya may resback. Ano kaya ito? People's safety. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Quiboloy and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya hindi masisindak ang Senado. Ikaw lang, sabi ni Aling Dolores. Hindi nyo nga masisindak ang Senado. Kaso nga lang, siyempre, pag ganyang mga bagay, may investigasyon. Alam nga namang hindi kayo maimbestigahan. May umaamin. Di ba? Ayan dyan, Senador Bato, best friend mo yun. Kung halimbawa siyang manguna, sino bang sino bang pagdating sa mga gantong usapin, sino ba ang chairman ng committee? Alam nyo ba? Ako hindi ko kasi alam. Sino kaya? Para malaman natin. Tuloy. Mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil doon, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step one, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints. Para sa mga testigo at biktima, at para sa Senado, maniningil kami ng hustisya. Aba. Ay, bakit nananakot, ma'am? Bakit may takutan nangyayari? Parang saklap naman ata nun. Parang hindi naman ata maganda yun. No. Yung problema nyo ni Rene, kayong dalawa ang umayos. Huwag niyong isasama yung mga taong bayan. Huwag niyong isasama yung mga nagkokomento lang. Ayusin yung dalawa yun. Kung magkademandahan kayo, magdemandahan kayo. Problema nyo yan eh. Ang problema, merong kumakanta. Sabi nga ng matatanda, pag walang apoy, walang sunog. Usok pala. Mali. Pag walang usok, walang sunog. Di ba? Merong usok. Tsak, may magliliyap. Ito na nga. Ngayon, parang ang hirap naman, may nagsasalita at may madadamay pa. Tapos sa harap ng social media, nagaganyan ba ang mga Duterte? Nagaganyan ba yung mga inaakusahan? Wala. Mga senador. Ano hong palagay nyo dito? Pwede ba yung isampa sa Committee on Ethics? Yung ganitong pronouncement? Pwede ba yun? Nagtatanong lang ho, lalong-lalo na si Aling Marie. Panati ko kayo ni Aling Marie. Kaso nga lang, medyo gigil si Aling Marie. Now, last week, I promised na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin. Pero nagtataka tayo. Bakit binabasa? Pansin lang natin na si Aling Marie binulong lang sa atin. Bakit binabasa? Dapat yun sariling opinion, sariling pronouncement, di ba? Yun lang na napansin ni Aling Marie. Pahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit.
he freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Naliwanag naman yung sinabi ni Michael o ni alias Rene. Diba? Oo. Pinapadagdag daw sa kanyang statement or affidavit. Yun ang sabi niya, ha? Hindi ko alam sino ho sa inyong dalawa nagsisinungaling. Pero ang naniniwala kay Michael ay naniniwala ngayon kay BP Sara, kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong. Yung naniniwala daw sa inyo, sabi ni Aling Dolores, konti na lang. Mas pumapabor ngayon kay Michael. Ayun na sabi. Oh. Sabi ko nga sa inyo mga kasama, kung umabot kayo sa bidyong ito, kayo na bahalang humusga. Pwede kayo mag-comment kung ano yung pakiramdam nyo rito sa statement na ni Ma'am. Ma'am, amo manager ha. Saklap nun, no? Oo, Michael, alias Rene. Ayan na. Kakasuhan ka raw ni Ma'am, ha? Kaya, sa bagay, andyan naman si Atty. Torion, baka matulungan ka ni Atty. Torion. Tiyak yun, tutulungan ka. So, umabot ka dito, ha? Like and share, hanggang sa muli. Bye-bye!